Praise God. Isang pinagpala at isang mapagpala ng umaga po sa atin. Kamusta po ang bawat isa? Kamusta ang aking nilalandahan at kinagabuhang kapatid sa aking Panginoon at sa aking pananampalataya? Meron po bang bago? Bagong tennis. I see it. Brother Dave. Welcome bro. Yan, isang privilege naman na ako ay maasay na naman dito ni Pastor Jan. Hindi na bagong mukha ng luma. Yan po, tayo po ay dumamo na sa ating preaching. Sige sis, next slide. Sige po, muli tayo tumayo. Pagpasahin natin worship declaration sa mga. Pasahin po natin ang malakasan yung bagong almusal. In 1, 2, 3, today I will listen to God's words. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. It was sent so I may be complete and equipped to every good work to serve men and to glorify God. Sige po, bisa tayo pinala. Yes, Lord, hallelujah, dakilang Diyos, noon ngayon at pagpakailan po ng Lord. Sa umaga ito, Panginoon, sa aming pakikinig na iyong salita, bigyan mo kami, Panginoon, ng mababang puso, Panginoon, at gamitin mo lang, Panginoon, ako bilang iyong servant, na bilang daluyan ng iyong salita, Panginoon, sa mga ito. At ang iyong glory at iyong kaluningan ang makita sa umaga ito, Panginoon, at hindi ang aking kahinaan at ang aking kasisa sa Panginoon. Patuloy ka namin, Diyos pupuri, patuloy ka namin, Panginoon, sa sabayin sa Espiritu at sa katubaran. Ito ang aming isang dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Diyan, yung aking title sa umaga ito, Forever God is Faithful. Pwede bang sabihin sa katabi mo na faithful? Ayun lang, yung kantan, di ba na? Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Yan, napakala ko tuloy si Lord Jesus. Yan, pwede bang sabihin natin sa aking katabing faithful? At pwede bang sabihin sa katabi mo, are you faithful? Yung tanong na mahirap sagutin. Sarili na natin sabihin natin, faithful ba ako? Faithful ba ako sa aking pamilya? Faithful ba ako sa aking trabaho? Faithful ba ako sa aking ministry? At pinakalas, faithful ba ako sa Panginoon? Ito yung tanong na napakahirap sagutin bilang sa Kristiyano. Dahil hindi tayo perfect. Lahat tayo ay mga makasalanan. Sabi ng Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang nakarating sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sa mundong ito maraming pangako na ito ay marinig. Pangako hindi kita iiwan, pangako hindi kita pababayaan, pangako hindi kita sasakit. Pero yung mga pangako na yan, minsan, napapako. Isa lang ang napako sa cross at yung ating Panginoon Jesus lang. Pero yung pangako ng ating Panginoon ay 101%, hindi lang 100. 101%. Yan ay tunay at totoo. Noong December 31, sa Dayaw po ay nagkaroon kami ng gawain ng New Year's Eve. Ang bawat isa po ay may kanya-kanyang testimony. Tumayo po sa harap at nag-testimony. Meron po tayo isang kapatiran doon na nag-testimony na kung yung testimony po nila, ay yung testimony po namin doon, gano'n ba naging faithful ang Lord sa iyo sa buong 2023. Ang bawat isa po ay umiyak, kahit kami yung mga lalaki doon, kahit yung mga kapatiran natin doon, yung mga macho, pagdating sa katapatan ng Panginoon ay umiyak, at isa rin po ako doon. Ano po? Pero isang kapatiran tayo doon, ang sabi niya, nung hindi pa niya nakikilala ang ating Panginoong Isus, dumating siya sa sobrang depression, at kulang na lang magpakamatay siya. Pero sabi niya, salamat nakilala ko ang ating Panginoong Isus, at nawala yung depression na yun. Kasi nabasa daw po niya sa Matthew chapter 11 verse 28, ang sabi ng ating Panginoong Isus doon, lumapit kayong lahat na nahihirapan at lahat ng may pabigat na pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yun po ang sabi ng ating Panginoong Isus, lumapit lang po tayo at tayo ay bibigyan ng kapahingahan. Wala kami po doon ay naiyak doon sa testimony ng ating kapatid na yun, na sobrang dumanas daw talaga siya ng depression. Kulang na lang siya ay magpakamatay. Ano po? Kaya lagi po natin tatandaan sa Diyos, lagi may pag-asa. Kaya huwag po natin layuan yung Diyos na nagbibigay ng pag-asa.
Isa nakatulong lang sa atin bilang isang Kristiyano. Kapag dumating tayo sa problema, dumating tayo, pag nagkaroon tayo ng storm sa buhay, ang unang naging option natin, Lord, ayaw ko muna maglingkod. Aminin man natin o hindi. Kasi naranasan ko rin po yan. Sabi ko, Lord, pwede po muna magpahinga. Kasi sobrang, ako po, nakita niyo lang pangiti-ngiti, pero deep inside, lahat tayo mga Kristiyano ay may dinadaan sa problema. Pero mabuti pa rin po ang Panginoon at tapat pa rin ang Panginoon at tayo hindi Kanya pinababayaran. Kaya sa umaga ito ang pag-uusapan natin ng katapatan ng ating Panginoon. Yan, tayo po ay dumako na sa ating text, sa ating sa umaga ito. Next slide. Sa Lamentation chapter 3, verse 21 to 25, sa New Living Translation ko po naman. Verse 21, yet I still dare to hope when I remember this. Verse 22, the faithful love of the Lord never ends, His mercy never ceases. Verse 23, great is His faithfulness, His mercy beget up each morning. Verse 24, I say to myself, the Lord is my inheritance, therefore I will hope in Him. Verse 25, the Lord is good to those who depend on Him, to those who search for Him. Sige po, kunin naman natin sa Tagalog, napakaganda ng translation sa Tagalog. Sa Panboy, chapter 3, verse 21 to 25. Verse 21, pero nanunumbalik ng pag-aso kapag naaalala ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipot. Verse 23, araw-araw pinapakita niya ang kanyang habag, naka-highlights ko, nakila ang katapatan ng Panginoon. Verse 24, kaya sinasabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang lahat para sa akin. Kaya sa Kanya ako nagtitiwala. Verse 25, mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Yan po ang Lamentation, o sa Tagalog Panagwe, sinulat po ni Prophet Jeremiah. Sinulat po niya yung panahon na ang Israel po ay nilusog or inalag po ng Panginoon na sila ay sakupin ng Babylonian sa pamumuno po ni King Nebuchadnezzar. Napakahirap i-pronounce ng pangalan sa akin. Isa na kalan po. Yan po yung time. Kung babasahin po natin ang aklat ng Panaghoy, 5 chapter lang po siya, is puno-puno po niyang kalungkutan. Kasi nakita po ni Prophet Jeremiah kung paano inalawag ng Panginoon na sila ay sakupin, ang iba po ay namatay, ang iba po ay ginawang alipin sa Babylonia ng 70 years. Napakatagal po ng panahon. At bakit po ba inalaw ng Panginoon na sila ay sakupin o sila ay mamatay doon? Dahil po sa katigasan ng kanilang ulo. Dahil po sa kasalanan. Sapagkat po si Prophet Jeremiah po ay inutusan ng ating Panginoon na mag-preach doon sa mga taga-Israel at kahit ang isa po ay walang nagsisi doon. Sila po ay patuloy na nagrebelde, tumalikod sa Panginoon at ang isang pinaka-kasalanan nila ay sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Yung po sobrang galit ng Panginoon. Talagang naubos na yung pasensya ng Panginoon, naubos na yung kanyang ang Diyos po ay napagmahal, pero huwag naman po natin abusuin. Ano po? Ang Diyos po ay just pa rin siya. Meron pa rin tayo, kapag gumawa tayo ng kasalanan, merong kabayaran. Nangyari kay Ibang Adan, sa ubos ng Panginoon, dahil sa kasalanan nagkaroon ng kamatayan. Ano po? Yan, si Prophet Jeremiah po, kung babasahin talaga natin mga Panaghoy, is punong-puno ng kalungkutan ng Panaghoy sapagkat nilusog ang Israel at sinira. Ang mga templo, ang mga bahay ay sinunod doon. Ito po yung inalaw ng Lord dahil sa kasalanan ng mga taga-Israel. Pero mabuti pa rin ang Panginoon, after 70 years, is pinabalik ng Lord yung mga tao doon. Mabuti pa rin ang Panginoon. Kaya sabi po ni Prophet Jeremiah dyan is, hindi tayo lubusang nalipol. Ibig sabihin, meron pa pong netira. Kung babasahin po natin yan, sinasabi po dyan ni Prophet Jeremiah na mayroon pa rin pag-asa at nakila pa rin ang katapatan ng Panginoon. Kaya patuloy tayong magtiwala sa Kanya. At mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Sabihin sa kapatiran doon, sa ibang tao na nagtitiwala tayo sa Panginoon pa kaya. Ano po?
Kaya kung magtitiwala ka sa ibang tao, mas magtiwala ka sa Panginoon. Kung mayroon kang problema, pwede mong sabihin muna natin sa Panginoon bago natin i-post sa Facebook. Kasi sa Facebook maraming mabuti kung mag-comment ay Kristiyano, ang sasabihin, okay lang yan, ipag-pray mo. Eh mayroon mag-comment, okay lang yan, gantiin mo, mabuti nga sa kanya, di ba? Pagkitingnan. Pinan mo na, mas maganda kung sabihin mo natin sa Panginoon yung ating mga problema. At ang sinasabi dyan, mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Baligiran tayong apat na makikita dyan. Number 1, pag-asa sa Panginoon. Number 2 is mabagin o maway ng ating Panginoon. Number 3, pag-ibig. At last is katapatan. Yan, tumawa na tayo sa ating point number 1. The Lord is faithful. Tapat ang ating Panginoon. Sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 3, but the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil one. Ang Diyos po ay tapat at tayo Kanyang palalakasin at tayo Kanyang iingatan. Lagi po natin tandaan, kapag tayo po ay nanghina, hindi natin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan. Lord, kapag ako'y nanghina, bigyan mo ako ng kagalakan sa paglilingkod. Lord, bigyan mo ako ng puso na handang sumunod sa iyo sa lahat ng iyong minutos. Bigyan po natin sa Panginoon kasi mabuti po ang Panginoon at siya po ay faithful. Siya po ay talagang tapat. Baliktarin mo yung word na tapat, tapat pa rin. At yun po ang ating Panginoon. Tapat siya. Hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Sabi po ng Hebrews chapter 13 verse 8. Hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Yan, next slide. Sa Tagalog, Hebrews chapter 11 verse 11 to 12. Dahil sa pananampalataya, nagkaanak si Abraham kahit na matanda na siya at baog ang asawa niyang si Sarah. Dahil naniwala si Abraham, natutuparin ng Diyos ang pangako niya na magkakaanak si Sarah. Verse 12, kaya mula kay Abraham na wala na pang pag-asa magkaanak pa, nagmula ang isang lahi na kasindami ng mabitoy sa langit at buhangin sa dalang Pasifik. Napakarami po kung hindi natin kayang bilangin ng mga bituin. Isa sinubukan ko nito nung bata pa ako, wala akong ginagawa sa probinsya. Kasi walang TV, walang kuryente. Bago ko matulog nun, hindi kayo stars. Hindi ko kayang bilangin kasi sa sobrang dami. Ganyan po nilarawan ng Panginoon. Yan po yung promise ng Panginoon kay Abraham na magiging kasing dami ng bituin at buhangin ang iyong lahi. Sa panahon na nawawalan sila ng pag-asa, pero faithful pa rin po ang Panginoon. Kapag nangako ang Panginoon, ibibigay niya. Kapag sinabi ng Lord, gagawin niya. Tayo mga tao, maraming pangako, pero laging napapako. Pero kapag ang Lord ang nangako, kahit may dumating na problema, kahit anong dumating yung panahon, ibibigay at ibibigay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ibibigay niya. Ano ba yung pinag-pray natin? David, ibibigay ng Lord bahay, asawa, kotse. Ay po yung pangako ng Panginoon kay Abraham na kahit sila po ay matanda na, kung titingnan natin, nagkaanak si Abraham 100 years old, tsaka si Sarah 90. Sa panahon natin ngayon, mga menopause na yan. Ilang taon ba yung menopause? 60? Ilang taon ba? 70? 55? 55 pero si Sarah nagkaanak 90. Ako rin pa. Pwede ba daw? Pwede pa. And po yung pangako ng Panginoon natin kay Abraham na kahit sila ay sobrang tanda na, nangako ang Panginoon kay Abraham 75 years, naghintay siya ng 25 years, pero kahit lumipas yung maraming panahon, dahil pinangako ng Lord ang kanyang pangako kay Abraham, tinupad niya. Kaya ang Lord po ay hindi katulad natin na sinungaling. Hindi ka sa atin minsan ang pagsinungaling. Ano po, aminin mo natin hindi minsan nagsinungaling tayo. Pautang, walang pera kahit meron. Kahit meron, sabihin mo wala. Kasi dito pa na bayad, bumutang ka ulit. Ito po. Ganyan po katapat ang Panginoon kapag sinabi niya, gagawin niya. Kapag pinangako niya, ibibigay niya po yun. Next slide.
ang katapatan natin, Panginoon, sa unang Korinto, chapter 1, verse 8 to 9. Pananatilihin niya kayong matatag sa pananampalataya hanggang sa katapusan upang kayo maging walang kapintasan sa araw ng kanyang pagdating. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo na makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Tapat ang Diyos. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, tayo ba ay tapat sa Kanya? Sa Kanyang muling pagbabalik, tayo ba ay nagagalak? O tayo ba ay excited? Maraming Kristiyano ang nagtatanong, Lord, kailan ka ba babalik? Ang tanong, tayo ba ay nakahanda? Yung iba bang mga kapatid natin sa pananampalataya ay nakahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon? Kasi sinasabi po ng Biblia, walang nakakaalam kahit ang mga anghel, kundi ang ating Diyos ang malang ang nakakaalam ng kanyang muling pagbabalik. At ang panalangin natin sa kanyang pagbabalik, na mamadagyan niya tayo na nabili sa presensya ng Panginoon. Ang pwede ko nga sana Sunday service naman siya eh. Pero walang nakakaalam. Kasi sabi sa Biblia, katulad ng magnanakaw, walang nakakaalam kung kailan siya darating. Dahil sapat ang Diyos, pag sinabi ng Diyos na darating siya muli, darating siya. Yun yung paniwalaan natin. Kasi tapat siya sa kanyang mga salita, hindi ito nagbabago. Next is slide. Sa pangalawang puntos na yata tayo. Point number 2, in the Lord there is hope. Sa Panginoon mayroong pag-asa. Tulad ni Abraham, na sa kanilang katandaan, pero nandun pa rin yung pag-asa na magkakaroon sila ng anak. Dahil kapag sinabi ng Panginoon, gagawin niya, kapag pinangako niya, ibibigay niya talaga. Hindi siya natin katulad na sinungaling. For you have been my hope, sovereign Lord, my confidence since my youth. From my birth I have relied on you. You brought me forth from my mother's womb. I will ever praise you. Ayan po ang sabi ni David, sapagkat ikaw ang pag-asa ko, Panginoon, ako sa iyo nagtitiwala mula sa aking kabataan. Dahil tapat ang Panginoon, nasa Kanya lagi ang pag-asa. Nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Nasa Kanya ang kapatawan. Kaya huwag po natin layuan yung Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Kaya huwag po natin layuan yung Diyos na nagbibigay ng kapatawaran. Kaya huwag po natin layuan yung Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo lahat na nahihirapan at lahat ng mabigat na kasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Andun yung pag-asa. Ang gusto lang ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Kung nga lang, yung pilit tayong hinahabol ng Panginoon, o yung pilit tayong inilalapit ng Panginoon, pilit naman tayong lumalayo. Sabi ng Lord ka, Lord, ayoko. Lord, ayoko nga eh. Napikunan. Yun ang gusto ng Panginoon, kasi sa Panginoon natin may pag-asa. Dahil siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Next slide po, malis lang po. Hebrews chapter 10, verse 23. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayo magkalinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Tapat ang Diyos dahil sa kanyang mga pangako. Next slide. Point number, sapagkat ikaw ang aming pag-asa, yung Tagalog kanina. O Panginoon Diyos, ikaw ang aking tiwala mula sa aking kabataan. Sa pamagitan mo ay naalalayan ako mula sa aking bahay bata. Ikaw ang kumuha sa akin sa tiyan ng aking ina, ang papuri ko'y magiging lagi sa iyo. Next slide. But now, Lord, what do I look for? My hope is in you. Ang pag-asa ko ay nasa iyo, Panginoon. Wala nang iba. Next slide. Point number 3, the Lord is merciful. Siya ay mahabagin. Tayo, minsan parang wala man ang kaawawa. Minsan, matatanong mo, tao pa talaga ito? Bakit wala man ang awa sa ibang tao? Meron naman tao, pero mahabagin pa rin ang Diyos. Nilalarawan po ng Biblia yung kanyang pagiging mahabagin, yung kanyang pagiging maway. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and plenteous in mercy. He will not always chide, neither will He keep His anger forever. Ano po? Mahabagin at matuluhin ang ating Panginoon, hindi madaling magalit
sagana sa pagmamahal, hindi siya laging nanunumbat at hindi na naging galit. Minsan ang tao, susumbatan ka. Yan, ganyan kasing ginawa mo eh. Isa sa tao kapag nagkamali ka, yung tiwala parang ang hirap na ibalik. Pero ang Lord, sabi ko ng 1 John 1, kung ipapahayag ng ating mga labing ating mga kasalanan, tayo kanyang patatawarin. Paulit-ulit tayo nagkakamali, paulit-ulit tayo nagkakasala, pero paulit-ulit tayo tinatanggap ng ating Panginoon. Yung po yung nature niya, siya po yung mabag. Pero minsan ang nature ng tao napakasama. Salamat na lang sa kabagan ng Panginoon, salamat na lang sa pag-ibig ng Panginoon, at salamat na lang sa katapatan ng Panginoon. Ang Diyos ay banal, tayo parang imbunan. Napakabaho ng ating mga pagkatao. Ang Diyos malinis, tayo parang ipis. Nakakatiri ang ating mga buhay. Pero salamat na lang sa pag-ibig ng Panginoon, salamat na lang sa katapatan ng Panginoon, at salamat na lang sa kagawaran ng Panginoon. Ang Diyos ay holy, tayo laging huli. Huli sa gawain. Online na lang nga, lagi pangling. Inilalawan ng Panginoon kung gaano siya kabuti at kung gaano siya mahabagin. Pero salamat na lang sa dakilang pag-ibig ng Diyos at salamat na lang sa katapatan ng ating Panginoon. Siya ay nanatiling tapat. Hindi porque ako nagsasalita dito, hindi na ako ligtas sa sinabi ko. Kasi kami mga litipres, bago kayo marinig yung salita ng Panginoon, bago kayo masaktan, kami yung durog na durog. Kaya ang salita ng Panginoon hindi lang sa nakikinig, kundi para sa ating lahat. Sapagkat ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay tunay at buhay. Ito higit sa espadang may magkabilang talim. Nalalaman nito ang iniisip ng tao at hinahangad ng tao. Yun po ang sabi ng Biblia sa Hebrews chapter 4 verse 12. Nalalaman ng salita ng Panginoon yung iniisip natin. Nalalaman ng salita ng Panginoon yung hinahangad natin. Iniisip mo pa lang, alam na ng Panginoon. Sa Kanya ay hayag, wala tayong maililihim. Kahit ang ating mga buhok ay Kanyang bilang. Kaya wala tayong maililihim sa Kanyang mga kapatid. Pero salamat na lang sa kahabagan ng ating Panginoon. Siya ay patuloy tayong pinakatawan. Siya ay patuloy tayong tinatanggap sa kabila ng ating karumihan. Minahal tayo ng Kanyang buong pagka-Diyos na kahit hindi tayo karapat-dapat sa Kanyang pagmamahal, ay patuloy tayong minamahal dahil sa Kanyang katapatan. Next slide, please. Kaya huwag tayo magkatubling lumapit sa trono ng maawing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang nakakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ang kailangan lang natin lumapit sa Panginoon. Aminin natin na tayo ay nagkakamali. Aminin natin na tayo ay nagkakasala. Kasi yun yung gusto-gusto ng Panginoon. Na tayo ay inaamin natin na tayo ay mga makasalanan. Kasi yun naman po ang totoo. Kaya, nasabi dyan sa Hebrews chapter 4 verse 16, huwag tayo magkatubli o huwag tayo mahiyang lumapit sa Panginoon sapagkat tayo kanyang tutulungan. Next slide. And napakabilis lang po. Point number 4, great love of the Lord, takilang pag-ibig ng Diyos sa atin. I will sing of the Lord's great love forever. With my mouth, I will make your faithfulness known through all generation. I will declare your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. Sabi David, aawitan ko ang tungkol sa pag-ibig ng Panginoon, ihahayag ko ang iyong katapatan sa lahat ng lahi. Ganyan po ang pag-ibig ng Panginoon. Ang pakailanman, kahit minsan hindi natin kahit hindi natin ang hala ng Panginoon, tayo ay kanyang mahal naman. So na nga na kapag nasa unang kakakaba, sabi nga ko na isang preacher na pakinggan ko, kapag hindi ka kinakabahan, ito ka matakot. Ito ka na daw matakot kapag hindi ka nakakabahan. Ibig sabihin, overconfident ka na daw pag nandun. Si Lord lang talaga ang mabuti, si Lord lang ang magaling, si Lord lang ang tapat. Next slide, then malapit tayo matapos. Sa Ephesians chapter 4,
2 verse 45, ngunit ang Diyos palibhasa mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iibig sa atin. Pagkat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayong binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Hindi tayo nasave sa ating mga gawa. Nasave po tayo sa grasya ng Panginoon, nasave po tayo sa pag-ibig ng Panginoon na kahit hindi tayo karapat-dapat, ay tayo'y kanyang minahal. Yun po yung dakilang pag-ibig ng Diyos na inilalarawan po ng Biblia. Inilalarawan po ng Bible kung gaano po kamahal ng tao, kung gaano kamahal ng Diyos ang tao kahit hindi naman tayo kamahal-mahal. Ano po? Next slide. Hebrews chapter 12 verse 6 to 7, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Verse 17, isin niyo ang lahat ng hirap bilang pagtuwid ng isang ama dahil kayo nagpapakilala kayo tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Literal po, biblical yung pinapalo tayo. Bakit tayo pinapalo? Kasi pasawin tayo. Yung mga Israelites, ulit-ulit nagkakasala, ulit-ulit na tumatalikod sa Panginoon, ulit-ulit silang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pinalo sila ng Panginoon. Inalawag ng Lord na sila ay sakupin or bihagin ng Babylonia dahil sa kanilang mga kasalanan. At ganoon din tayo minsan, pinapalo na tayo. Na po, bilang magulang, naranasan ko na lagi mapalo dati. Kasi pasaway talaga ako, namin ko naman. Lagi sa barkada, umuwi ng hating gabi. Isang beses pinalayas pa nga ako sa sobrang tigas ng ulo. Kasi pasaway po talaga ako. Pero salamat na lang sa pag-ibig at katapatan ng Panginoon na nandito ngayon sa harapan ninyo na nag-preach. Yung dating ating ngayon nahayag ng salita ng Panginoon. Yung dating kumakanta ng beer, ng alak sa video okay ngayon, umaawit na ako po sa Panginoon. Yung dating sumasayaw sa mga diskuhan, ngayon nagtatampo rin namin. Hindi ko sinasabi sumasayaw ka sa diskuhan. Ayun po yung ibang mga testimony ng mga Kristiyano kung paano sila binago ng ating Panginoon. Kung gaano naging tapat ang Panginoon sa ating mga buhay. Ganun po, kadakila ang pag-ibig at ang kanyang katapatan. Kaya kapag tayo ay pinapalo, huwag tayo magalit. Kaya pagdating sa preaching, kapag tinatamaan tayo, Lord, salamat kasi tinutuwid mo ako. Lord, salamat tinatamaan ako sa preaching kasi gusto mo akong baguhin. Lord, salamat tinatamaan ako sa preaching kasi mayroon kang gustong ipagawa. Ang gusto na Lord, mag-church ka, mag-Sunday, pero ano nang ginawa mo, pumunta ka sa birthdayan. Meron ka pang take out. Pambaon ko, brother Jason, kasi may pasok ko ng gabi. Reasonable naman. Hindi mo lang mag-curse muna tayo bago tayo mag-birthday. Kasi unahin mo na natin ng Panginoon. Maraming pinaman kasi ako din nag-take out. Kaya nga sinasabi ko, hindi porque ako nagsasalita dito, ako ligtas na. Kundi ako lagi, gusto ko lagi akong tamaan kasi napakasarap nung nandun yung salita ng Panginoon. Kasi buhay at siya ay tunay at mabisa ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12. Ano po? Next slide. Malapit na tayo matapos, mabilis na po ito. Point number 5, God is faithful to His promise. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Kaya kapag nangako ang ating Panginoon, panghawakan natin at tayo ay maghintay sa kanyang pangako. Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Kaya po katapat ang Panginoon, lalo na sa mga sumusunod sa Kanya at tumatanggap sa Kanya. Yung Kanyang pangako. Katulad ni Abraham, nangako ang Panginoon kay Abraham at siya ay sumunod sa pinapagawa ng Panginoon. Kahit na sila ay matanda na, is binigay pa rin ng Panginoon. Kaya lagi natin sasabihin sa Diyos, lahat posible. Sa tao sa atin maraming posible. Pero sa Panginoon lahat posible. Yung drug lord, yung testimony ng drug lord na siya ay grabe kasama. Pero nung narinig niya yung preaching about kay Jesus, umiyak siya at tinanggap niya ang salita ng Panginoon. At nung pagkalabas niya doon sa kulungan,
is nabago yung buhay niya at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Dapat ganun po tayo. Pinusunod po natin yung salita ng ating Panginoon. Next slide. Lagi tayo magtapos. Napapabilis lang po. Kung hindi man tayo tapat, mananatili siyang tapat dahil hindi niya maipila sa kanyang sarili. Ganun po ang Panginoon. Siya po ay tapat at mananatiling tapat siya. Magpakailanman. Yan. Bago tayo mag-conclusion, next slide. Yan. Bago tayo mag-conclusion, meron akong ikukwento. Story time. Story time kasi nakamabisa. Ito po ay about sa isang mag-ina na nakatira sa isang barong-barong na malapit po ito sa tambakan ng basura. At ito pong mag-ina ang kanilang ikinabubuhay po ay namumulot sila ng mga plastic, pero bakal at binibinta pa nila ito sa junk shop. Isang araw, dumaan po din isang pastor para mag-invite sa kanilang church anniversary. At siniran po ng salitang Panginoon itong mag-ina. Ang sabi po ng pastor doon sa nanay is mabuti po ang Panginoon at siniran po ng pastor yung John chapter 3:16, for God so loved the world, He gave His one and only Son. At sabi naman ng nanay is doon sa pastor, kung mabuti ang Panginoon, sabi, medyo masama yung loob ng nanay. May pinagdaan. Parang broken hearted itong nanay. Joke lang. Ang sabi ng nanay is pastor, sabi niya, kung mabuti ang Panginoon, bakit inalaw niya na mamatay ang aking asawa sa aksidente? Ibig sabihin sa balo na itong nanay. At sabi pa ng nanay, kung mabuti ang Diyos, bakit dito kami nakatira sa barong-barong at putas ang bubong, na kapag umulan ay bumaba ang aming sayo. At ang binagdag pa nitong nanay, bakit kung mabuti talaga ang Panginoon, bakit hanggang ngayon wala pa rin kami bigas na ipang sasahin? Wala pa silang pagsasahin. Medyo nilangkot yung pastor at sabi ng pastor na, sila po, ipag-pray na lang po kita. At isang araw, dumating po yung problema doon sa magnanay. Yung anak po itong nanay ay nagkaroon ng isang malubhang sakit at kagad niya po itong sinugod sa ospital. Sobrang lala yung sakit itong bata. Ang sabi ng doktor, nanay, kailangan po natin siyang operahan kasi kung hindi natin siya operahan, siya po ay mamatay. At ang sabi ng doktor, kailangan po natin ng malaking halaga. Sabi, malala yung sakit itong bata. Kaya ang ginawa itong nanay, habang umiiyak, lumabas siya ng ospital para mangutang sa kanilang kamag-anak, sa kanyang kakilala, pero kahit isa walang nagpahiram kasi nasabi nung hiniraman niya, wala nga kayong may sahi, ano pang babae mo sa akin? Grabe mo sa hiniraman niya. At habang itong nanay ay pauwi ng bahay para kumuha ng mga gamit itong anak niya, is napadaan siya doon sa church. Anniversary pala. Sunday pala yun, yung nangyari yun. At pumasok itong nanay doon sa church at nag-pray. Ang sabi pa ng nanay, pagalingin mo lang ang anak ko, paglilin mo lang kita. Parang nagkaroon pa ng condition itong nanay. Ang lakas ng pray niya at hindi inaasahan yung pastor pala ay nasa likod niya. Narinig yung prayer nitong nanay. Alam mo yung kwento. Diba? Siyempre, narinig ng pastor yung problema ng babae. At after ng service, is pumunta siya sa hospital. At yung pastor po ang nagbayad ng bill. At yung pagkabalik ng nanay sa hospital is masayang ibinalita ng doktor na successful po yung operasyon. Safe na po siya. At nagulat itong nanay, sabi niyo, wala pa akong binabayad ni Sipong Dun, bakit yung kalit siya yung tirahan? Sabi ng doktor, hindi naman po nagbayad para sa operasyon. Fully paid na po. At siyempre itong nanay, inisip na sino may nagbayad. Kaya ang itong nanay, pilit itanong doon sa cashier kung sino nagbayad. Sabi ng cashier, nag-gaya yung pastor kung anong bayad. Sabi niya, salamat sa Panginoon. Nakapagpasalamat siya sa Panginoon. At ang ginawa pito nitong nanay is pumunta po siya doon sa pastor para magpasalamat. Pero sabi po ng pastor, ginamit lang po ako ng Panginoon para tulungan ka. Ang Lord lang po ang mabuti, ang Lord lang po ang tapat, at ang Lord lang po ang mga sa atin. At yung nga po, ang pagkalabas ng anak niya sa ospital, is nagpatuloy po yung magnanay sa church at sila po ay naging manggagawa ng simbahan natin, ng church.
At itong nanay po ay nagkaroon na ng regular na trabaho. Pinasok ko nitong pastor sa isang factory. Hindi na po siya nangangalakan. At ang itong nanay is ang naging ministry niya is evangelism. Napakahirap ng ministry na ito. Nagsubukan ko na sa pag-share mo ng salita ng kayo, nandiyan na yung parang hindi ka naririnig. Naranasan ko po nung nasa dalaw sa palengke na kapag kami ay lalapit pa lang is tumatakbo na. Hindi ko alam kung mukha ba kami hulda pero mukha ba kami mangunguta. Kasi every Sunday na po kasi namin ginagawa yun, kaya kami kilalang kilala. Ano po, napakabuti ng Panginoon, napakatapat ng Panginoon doon sa story ng magnanay na hindi man ito bago sa atin, pero pinatunayan ng Lord kung gaano siya kabuti at kung gaano siya katapat. Kaya sa conclusion natin, for the Lord is good in His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Nawa ay meron tayo ng pulot doon sa kulita ng magnanay na kahit tayo walang-wala ng pag-asa sa Diyos, laging may pag-asa. Kasi siya po ay faithful God. Yan, napaka-excited na po ng ating preaching na po. Nawa ay meron tayong natutunan sa umagang ito. Kaya po inaanyahan po bawat isa muli na tayo ay sumayon. I call music team for Tarso. Yan, narinig naman natin po yung mga kabutihan at yung katapatan ng ating Panginoon. Siya po ay tapat at hindi nagbabago. Meron po tayong natutunan sa umaga ito na siya po ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay magpakailanman, ang kanyang katapatan ay hindi nagbabago. So po tayo po ay isang panganalangin. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Yes Lord, hallelujah. Dakilang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Lord, salamat muli Panginoon sa umaga ito. Sa napakagandang mensahe ng Panginoon na ikaw ay tapat at ikaw ay hindi nagbabago Panginoon. Na kahit kami Panginoon ay mga pasaway, na kahit kami Panginoon ay minsan hindi sumusunod sa iyong mga utos, na kahit kami Panginoon ay mga makasalanan, ipatuloy mo kami Panginoon. Pilit na inaabot at pilit binabalik Panginoon sa iyo Panginoon. Lord, salamat muli Panginoon sa napakagandang umaga ito Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid nito Panginoon, na nakasama sa pagsamba sa iyo Panginoon. At aming dalangin Panginoon, ang iyong mga salita na aming napakinggan ay hindi lang namin ito Panginoon pumasok sa isang tenga at lalabas sa kabilang tenga. Kundi po sa Panginoon, ito Panginoon ay aming may sa puso at aming may sa pamumuhay. Tunay nga o Diyos na ikaw ay mabuti, tunay nga o Diyos na ikaw ay takila, tunay nga o Diyos na ikaw ay tapat sa aming mga buhay. Kahit hindi man kami Panginoon karapat-dapat sa iyong pagmamahal, sa iyong kapatawan, sa iyong katapatan, ay patuloy namin naranasan ng Panginoon. Kaya dalangin namin Panginoon sa buhay ng bawat isa. Patuloy ng Panginoon kumilos sa aming mga buhay. At patuloy namin Panginoon isuko ang aming mga buhay at ang aming mga puso para lang sa iyo Panginoon. At kami Panginoon ay nagpapasalamat at nagpapakumbaba Panginoon sa iyong harapan. At patuloy ka namin Panginoon tuloy. Salamat po Diyos sa aming isang panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ng lahat ng anak ng Diyos ay sabi ng Amen. Amen. Good morning po ulit sa lahat. Dadako naman po tayo sa pangalawang bahagi ng ating gawain, which is giving back to our God. Sige po, makibukas po tayo sa Deuteronomy 28 verse 1 to 2. Sabi po dito, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Amen. So, napakaganda po ng salita ng Panginoon, di ba? Naka-coordinate po itong salita. Hindi po kami nag-usap ni Lord Jesus. So, di ba po si Abraham po is ang very obedient na child of God. Hindi po ba?
And that is, sabi po yan sa verse 2, all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. If po, sabi na, may if po, kahit po dun sa verse 1, and if you, next po yung succeeding verse ng Deuteronomy 28, assignment ko na po yan kasi mahaba. Andyan po lahat ng pangako ng Panginoon. And if you read po hanggang baba, nandun din po yung curse ng disobedience sa Panginoon. So exhortation lang po tayo, kaya hindi po natin sasakupin ang buong chapter kasi baka gutom na po kayo dahil magalit kayo sa akin. So ano po sinasabi dyan? All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Matanong ko po kayo, nung po tayo mga kabataan, mga elementary, sino po din, ano po yung mga roles natin sa school? Ano po ba ay mga president, di ba kayo magana, vice president, or mga muse? Sino dito yung mga tagalista na maingay or maingay? Siyempre, tayo yung maingay. Ang dami, nagkakalat. Ganon din ka ba? So, I believe po na sa isang klase, hindi po lahat yan pasaway. May isa't-isa po yan na masunurin sa kanyang picture. Even po sa maraming anak, hindi ko pa po nararanasan dahil magkakaroon pa lang po ako ng anak. Naniniwala po ako na may isa sa iyong anak na masunurin sa iyo. Na isa bilang isang magulang. Amen po ba? Sa mga marami pong anak dito, di ba Sis Jay? May isang anak ka na masunurin talaga. Hindi lahat is pasaway. Mayroong susunod at susunod sa iyo. So, bakit ko po ito natanong later on po? Kasi ano kong lang po muna yan. Kasi po, sabi ng Panginoon, di ba? If you obey the Lord your God. So, sa pagsunod natin sa Panginoon in terms of our finances, do we obey God? Sinusunod po ba natin ang Panginoon ang tanong po? Kasi po, if we obey God, may kasunod po yan laging pangako. Sabi dito, these blessings will come on you and accompany you. Hindi lang po pupunta sa iyo, but sasamahan ka ng blessings. Amen po ba? May mga pangako po ang Panginoon sa Bible, Malakay 3:10. Hindi ko na po sasabihin, memorize nyo na po yan. Matthew 6:33. Amen po ba? Nandiyan po yung mga pangako ng Panginoon, which is supporting verse po natin na sinasabi ko ngayon. Na ang Panginoon is tapat, pero kailangan mo sumunod. Hindi mo pwedeng, Lord, akin na lang to. Pero, hindi mo naman sinusunod yung gusto niya. Amen po ba? So, sinasabi ko po kanina, yung tinanong ko po sa inyo, is, testimony ko po yan sa inyo kasi nga, ang Diyos po ay talagang naging tapat sa buhay ko. Kasi nga, dati po is, di naman ako talagang faithful tither sa Panginoon, but, yun nga, like ko sinasabi, as I grow in my faith, naging tapat po ako sa Panginoon, and then nandun yung natuto akong humiling sa Kanya. Di po ba? Kapag masunurin ka, kapag pasinusuway mo ang magulang mo, nakakahiling ka ba? Or bibigay ba niya kung hihiling, di ba? Kahit ako yung anak mo, saway ka kasi hiling ka, ba't kita bibigyan ng laruan? Di ba ganun? Sumunod ka muna bago kita bibigyan. Di ba ganun din po sa Panginoon? Kasi yan po yung sinabi niya sa atin. Amen po ba? So nandun yung ang dami kong hiniling sa Panginoon na which is, alam ko na, sinagot niya ito. Nagkaroon pa ako ng poging asawa. Binigyan niya ako ng trabaho, nilipat niya ako sa napaka-comfortable trabaho, which is bine-benefit ko ngayon kasi buntis ako. Na ito yung pinaka-greatest answer
answered prayer namin ng asawa ko. Very timely po yung pagsagot ng Panginoon kasi nga talagang hiniling ko. Hindi ako nakikiyang humiling sa Panginoon kasi alam ko, inobey ko siya sa mga laws niya, sa mga commandments niya sa aking buhay, sa aming buhay. So, very timely, bakit po very timely? Sa iyo ko umiyak. Kasi kung magto 12 years na ako, this coming August, at pwede naman ibigay ng Lord yung pagbubuntis ko, advance or ngayon, di ba? Pero binigay niya as eksakto sa pag-uwi ko. Binigay niya bago ako umuwi, which is, yun nga sabi niya, accompany mo. Yung blessings po is, as in, na-receive ko yung bata, is greatest blessings ko na na-receive namin. Hindi lang po yun kasi it's accompany you if you obey the Lord, sabi po siya. Nandun naman, kung nagbuntis pa ako, before ako umuwi, hindi ko mararanasan yung benefit ng Taiwan para sa, alam nyo na po yun, dito sa Taiwan kasi nga, maganda pang benefits dito, di ba? Kasi sa company din, makukuha ko lang ng benefits doon ng mga maternity, kung ano-ano kasi nga, minag-pray po namin dito, and God answers it. So, sa mga encouragement ko sa inyo, just obey the Lord. Lalong-lalo na po sa ating finances. Huwag po tayong mag-alangan, huwag po tayong magdalawang isip na ibigay, balik para sa Diyos ang para sa Kanya. Kasi nga, the promise of God, He is faithful po mga kapatid. He is so faithful. Danas na danas ko po yan sa aming buhay. Amen po ba? So, yun lang po. Ano ba yan? Ba't ako umiiyak? Kami po yung umiiyak eh. Ano lang po. So, sige po. Hawakan po natin ang ating mga tithes and offering. Tayo ito po yung ating panalangin. Yes, Lord. Patuloy, Lord, na kami nagpupulit ng papasalamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita na patuloy na pinapaalala sa amin kung gaano kadakila, kung gaano katapat sa aming buhay, Panginoon, Lord. Maraming salamat sa mga blessing na ito, sa mga pera ito, Panginoon, na may pagkakalog sa inyo, nawa, Lord. Ikaw ang patuloy, Panginoon, na malugod, Panginoon, ng mga biyayang ito. Ikaw ang patuloy, Panginoon, na may taas, Panginoon, sa aming buhay, sa pagbibigay namin, Panginoon, Lord. And we pray, Lord, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na ipagyamanin mo, Panginoon, ang mga source of income namin, Panginoon, our companies, Lord, Panginoon, so that, Lord, Panginoon, makapagbigay pa kami, Panginoon, sa inyo, Panginoon, ng mas marami, Panginoon, na maaabot pa, Panginoon,